Humayo ka't maglakbay pawa, walang kalilimutan kami. Sige kong humayo ka't maglakbay pawa, walang kalilimutan kami. Talagang hindi ako makapaniwalang nahuli na natin sa wakas si Kidlat ang puting kabayo. Ipinapangako ko po sa inyo, Itay, nasasanayin ko siyang mabuti. Magaling. Sa palagay ko po, mahihirapang sanayin na may nakasakay sa kanya. Oo nga po, nahirapan po tayo bago natin siya iuwi. Talagang ganun yun. Alam nyo kasi, lahat ng mababangis na kabayo na ngayon lang nahuli, hindi pa talaga pwedeng sakyan. Doon kasi sila ipinanganak at lumaki sa kaparangan, kaya lumalaban, nagdadadamba. Sa katagalan na masasanay din yon at susunod sa kanyang amo at magpapasakay na. Itay, hindi po papayag yung puting kabayong masakyan ng tao sa likod. Bakit? Iba po siyang kabayo. Kung tumayo po siya, ay matikas na para bang maharlika siyang kabayo. Ilang beses ko na bang narinig yan sa'yo, Benny? Kasi po, Itay, naramdaman ko po nang makita ko siya sa malayo. At nang inuuwi niya siya kahapon dito, mukha po siyang malungkot. At para po bang isa siyang taong nawala ng kanyang dangal. Ha? Baka naman naaawa ka lang sa kanya dahil napakaputi at napakaganda niyang kabayo. Benny, masyado ka na yata nagiging romantika. Sige, pwede niyo nang buksan. Ingat kayo! Magbangis ang kabayo yan! Oscar, masyadong mainap ang kabayong ito. Kailangan pag-ingatan mo ang pagsakay mo. Hindi, huwag kayong mag-alala. Hindi siya sanay sa tao, kaya mag-ingat ka. Opo, Itay. Oscar! 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 Huliin niyo! Sinabi ko namang Oscar na mag-ingat ka. Hindi naman po ako masyado nasaktan eh. Dadana! Sandali po, Itay. Susubukan ko ulit. Basta tandaan mo, huwag mong hahawakan na mahigpit ang renda. Opo, nagkamali lang ako kanina. Hindi na po ako magkakamali ulit. Ayan, ganyan nga, Oscar. Mag-ingat ka, Oscar! Huwag kang susuko! Huwag kang susuko! Oscar! Oscar! Pag ganyang paraan na naman, dadamba na naman ang kabayo niyan. Mali kasi si Itay at si Oscar. Ganyan nga, Dan. Alalay lang. O sige, isin nyo kamay nyo. Dumarating! Mga Indian ho! Ilan sila? Marami ba? Hindi ko po alam kung ilan, pero papunta na po sila rito!
Ayun po sila, oh! Ba't nandito sila? Tignan mo, may sibot sila at baril. Huwag kayo matakot, Tom, ha? Mababait sila. Kumusta po kayo? Gusto kausap pinuno namin iyo, Ama. Ang aking pong ama? Sinira mo ang kasunduan natin, Hawk. Sinabi mong hindi ka tatawid ng hangganan. Bakit narito ka? Naparito kami para kausapin ka. Magsalita ka. Gusto pinuno namin puti kabayo. Ako nakahuli ng kabayo. Ikaw bigay sa akin, puti kabayo. Bigay namin sa iyo marami itim kabayo. Hindi maaari. Ilan itim kabayo, kabalit? Hindi ko ibibigay yon kahit kanino. Bilang pinuno ng aming tribo, puti kabayo ang dapat sakyan. Umalis na kayo. Sasabihin kong muli ito. Kapag ikaw bigay puti kabayo, marami itim kabayo. Magbalik na kayo sa inyo, Hawk. Ang puting kabayo ay sa akin. Ikaw, tao lamang. Ako ay pinuno. Babalikan ko yan at kukunin. Tandaan mo! Tayo na! Benny, narinig mo ba ang sinabi ng pinuno nila? Ang pagkakarinig ko po, para pong sinabi niya na sa kanya raw ang kabayo at babalikan niya po itong muli para kunin. Kukunin niya sa akin? Yun po ang tinig ko. Kung ganoon ay maaring lusubin nila tayo. Ewan ko po. Ganon nga ang kanilang gagawin. Mga kasama, maaring lusubin tayo ng mga Indian. Kaya humanda kayo. Huwag balalabasin ang mga bata. Kayo mga kalalakihan, bantayan ang lahat na mapapasukan. Ano po ang gagawin ko kay Kidlat, Itay? Ilagay siya sa isang kulungan at bantayan. Mabilis ako! Doon! Tayo! Tago tayo! Lulusubin nga ba tayo ng mga Indian? Ako, hindi ko lang alam. Dati ba, lumusob na sila dito? Ang alam ko, doon sa bundok, maraming tao ang nilulusob ng mga Indian ngayon. Ano nang gagawin natin? Di makikipaglaban tayo sa kanila. Ha? Makikipaglaban? Palagay ko, hindi nila tayo lulusubin. May kasunduan kami at matagal nilang tinutupad yun. Hindi sila sisira. Kasi gustong-gusto nilang puting kabayo. Sa palagay ko nga, bagay na masakyan yun ang pinuno nila. Di ba, Benny? Kahit pinuno pa siya ng Indian, hindi maaaring sakyan yon. Tumidilim na, pero hindi pa rin lumulusob ang mga Indian. Naiinip na ako Gabi na. Kung lumusob ang mga Indian, hindi sana tayo nainip. Ikaw talaga, kung lumusob, ano mangyayari sa atin? Tingnan mo, wala na mga nagbabantay. Tama ba yun? Doon sila nagbabantay sa bubong para pag nakita nila, isisigaw na lang. Ganun ba yun? Ha? Tuloy lang. Aba, Benny! Handa na ba ang hapunan? Hindi pa. Inaayos pa ng inay. Bakit, Sid? Nagugutom ka ba ng lagay na yan?
Kasi hindi kami makapaglaro sa labas. Naiinip ako, kaya nag-isip lang ako na makakain. Sid, lagi kang gutom. Kabaliktaran ka talaga ni Tom. Hindi gutom na nga rin ako eh. Aba, biglang naging pareho magkapatid. Oo nga. Teka nga, sino ka bang talaga, Sid? Guguluhan ako sa mga sinasabi nyo. Kaya, hinanap ko yung matagal ng sulat sa akin ni Mary at binasa ko uli. Sulat ni Mary? Oo. Pinadala niya yon nung kinuha kayo ni Chapoli at alagaan kayo ni Sid. At nakalagay din sa sulat na yon na siya na ang mag-aalaga sa mga pinsan niyang si Tom at si Sid. At nakasulat ding matanda ng 3 taon si Tom kay Sid. Nalimutan ko kasi ang agwat ninyong dalawa kaya binasa ko ulit yung sulat. Patawarin mo kami dahil nagkunwari kami pero may maganda naman kaming dahilan eh. Sabihin mo sa akin ngayon, Tom, kung sinong Sid ito. Siya yung kaibigan kong si Huck Finn. Huck Finn? Kaya pala, alam ko na ngayon kung bakit ang tawag mo sa kanya ay Huck Sid. Oo, tama. Pag nalaman ito ng itay at ng inay, tiyak magagalit sila. Ang ibig mo sabihin, Benny, magagalit silang talaga? Natural! Oh, Pero itatanong muna nila sa'yo siyempre kung bakit mo ipinakilalang kapatid ang kaibigan mong ito. ang totoong dahilan niyan, dahil nga kinailangang umalis niya sa St. Petersburg, Benny. Niyaya ko siyang sumama dito sa bahay ni Tia Sally. Ngunit dahil sa hindi ko pa alam kung tatanggapin niyo ang kaibigan ko lang, naisip kong wag aminin na kaibigan ko lang siya, kundi kapatid kong si Sid. Tatanggapin naman namin siya kahit kaibigan mo lang siya. Nalaman ko nga agad yun nang dumating kami. Ngunit napahiya na kaming aminin ng lahat kaya inilihim na lang namin. Maaari bang ganun na lang, huwag mo na lang sabihin sa kanila. O sige, kung yun ang gusto nyo, hindi na ako magsasalita. Salamat. Malapit na rin naman kaming umuwi kaya hindi na namin sasabihin sa kanilang totoo. Alam nyo, sa palagay ko dapat kayong magtapat. Ayaw namin mapagalitan at ituring nilang mga sinungaling kaya huwag na lang kaya, Benny. O sige, papayag ako pero may hihilingin ako sa inyong dalawa. Sige. Meron akong ipagagawa sa inyo. Oo, gagawin ko. May kahirapan ito at mapanganib. Naiinip kami kaya kahit na anong panganib, pasasahihin kami. Magaling kong ganun. O ano na magagawa namin? Pakakawalan ninyo yung puting kabayo. Ano? Gusto kong maging malaya ang puting kabayo. Palayain niyo siya. Tulungan niyo ako para niyo ng awa. Pag nailayo ko ang bantay ng puting kabayo, gawin niyo na yung balak natin. Doon kayo sa gawin yun. Baka tayo makita sa liwanag ng buwan. Baka barilin tayo at pagkamalang Indian. Basta lamang mag-iingat kayo. Panganib to. Doon kayo sa malapit sa kabayo. Dumarating na tao. May nakapasok bang Indian? Mahirap pangyari yon. Aba, si Benny yun ah. Oy, Dan! Bakit? Ano yun? May nakita ko. Anong nakita mo? Mga Indian. At saan mo naman nakita? Malapit sa kwadra. Sa may kwadra.
Siguro yung mga Indian doon nagpunta sa kwadra dahil iniisip nila na naroon yung puting kabayo na si Kidlat. Kailangan hulihin sila agad. Sige, pupunta ka agad ako doon. Sige na. Hoy, dapat dalawa kayo mapanganib. Oh, bakit naman, Benny? Hindi mo mahuhuli kung nag-iisa ka lang. Oh, pero sandali. Sino magbabantay dito? Sandali lang naman siguro kayo doon. Hulihin niyo muna yung taong nakapasok doon sa loob ng kwadra. Oh, sige. Huhulihin muna namin yung mga tao nakapasok. Tayo na! Oo. Bilis! Dito. Pag tinanggal natin ang kahoy na nakaharang sa itaas ng bakod, maaari siya makatakas. Kidlat, dito ang daan. Halika dito. Ang hirap tanggalin ng kahoy, Tom. Ang bigat. Parang halinghing ni Kidlat yung narinig ko, hindi ba, Oscar? Oo nga ho. Naku, sana hindi na natin dito pinadaan. Ang hirap. Isang hirap ba, Tom? Ang hirap. Mapanganib to. Ano yun? Tingnan nyo. Naku, nakawala si Kidlat. Habulin ko, Itay. Huwag, Oscar. Huli na. Wala ng panahon. Paalam na, Tom. Paalam, Benny. Paalam, Sid. Paalam na, Benny. Ikumusta niyo ako sa kanila? Paalam. Paalam! Salamat, Tom, Hak. 3 araw pagkaraang pakawalan namin ng puting kabayo, nagpaalam na kami sa Ferps Ranch. Naniniwala pa rin sina Tio Silas at Tia Sally na si Hak ang kapatid kong si Sid. Kidlat nila. Sigurado kong tumating siya para magpaalam. Hindi. Tingnan mo, Tom. Hinahabol siya ng mga Indian. Tama lang na pinalaya natin siya. Paalam, puting kidlat! Ako ba? Becky! Uy,
si Becky! Becky! Tom! Ha? Kamusta na kayo? Nagkataon lang ang pangyayaring sumakay si Becky sa steamship nang hindi namin binalak. Pagkakataon nga naman. Dito tayo. Ang pagbabalik namin ngayon ay mas masaya kaysa nung una. Tigas ng ulo ng batang to. Alam kong nariyan ka. Aba? Tom! Naku, talaga naman. Nakatakbo na naman ang batang ito. Bakit kaya umandar na naman ang katamaran niya ngayong bakasyong to? Tom! Ay, naku talagang batang ito. Hindi ko na malaman kung paano ko siya mapapatino. Ano kaya ang dapat kong gawin? Nababakbak na. Wala pa po palang nakakakuha ng $100 na gantimpala? Wala pa. Hindi pa po ba siya nahuhuli? Hindi pa, pero sinisiguro ko sa yung babagsak din siya sa aming mga kamay. Alam niyo na po ba kung nasan siya? Hindi rin. Malamang nagpunta siya sa malayong lugar, kaya hindi namin makita. Ang ibig niyo pong sabihin... Simula nung makatakas siya pagkatapos ng paglilitis wala na nakakita. Maaaring nagtungo siya ng Mexico. Mexico? Dahil kapag siya ay nakalagpas sa hangganan, yun ay sa Mexico. Hindi na natin siya maaaring hulihin. Maaaring doon siya nagtago. Ganun po ba? Ang daming nasira sa bahay na to Oo, habang naroon tayo sa Arkansas, ang daming nasira sa bahay ko. Pang tag-araw lang talaga ang bahay na to. Oo nga malapit na ang taglamig. May alam ka bang maayos na lugar? Na may bubong, ha? At may makapal at matibay na dingding para huwag pasukan ng malamig na hangin. Saan? Ngayon ko lang naalala. Ano, gusto mo ba, Hak? Saan yun, Tom? Sa bahay ng multo. Sa bahay ng multo? Sa bahay ng multo. Di ba titignan nga sana natin yun? Ayoko tumira sa ganung bahay. Naniniwala ka bang may multo nga doon? Hindi, kaya lang, natatakot ako sa bahay na yun, Tom. Oo nga, matanda na nga at luma na yun, pero sigurado ko matatag ang pagkakagawa ron. Pumasok ka na ba doon? Nakita mo na ba ang loob ng bahay? Hindi ko pa nga nakikita. Salta ka ng salta, hindi mo naman pala alam Halika na. Saan? Halika na doon para makita natin. Tingnan ang bahay ng multo? Oo.
Kasi nung papunta sana tayo doon, nakita naman natin si Indian Joe na pinaslang si Dr. Robinson. Kaya hindi na natin naituloy ang pagpunta roon, di ba? Oo nga, noon nga nangyari yun. Kaya nga halika na. Hindi naman nakakatakot pag umaga, di ba? Natural hindi. Maaring magandang lugar yung para tirahan mo. Ay! Halika na. Ayoko tumira doon! Hindi ako titira doon, Tom! Tu te rappelles, c'est ici qu'a eu lieu le meurtre. Oui, c'est vrai. Mais je fais tout pour l'oublier. Ouais, mais c'est difficile. Pag natanggal natin ang mga damot na alis natin ang mga nagkalat na bato, maaari ng tulugan ito. Hindi! Ayoko tumira dyan, Tom! Mukhang malinis naman ang loob niyan eh. Ayoko! Ano ba nangyayari sa'yo, Hak? Hindi lumalabas sa mga multo sa umaga. Natatakot ka ba? Hindi! Sige, dito ka na lang kung gusto mo. Ako na lang ang papasok at titingin. Hindi! Sasama ako! Hintay! Sasamahan kita! May nabalitaan ka na bang bata sa lugar natin na pumasok na dito? Wala pa. Tayong dalawa pa lang ang una papasok. Kinakabahan ka pa ba, Hak? Ha? Hindi! Anong kinakabahan? Wala akong makita. Siyempre wala pa. Mauna ka na pumasok, Tom. Oo, mauna ako. Tom! Bakit? Ano nangyari? Ako po. Ha? Bakit ba? Agyo lang yan eh. Nagulat lang ako. Talaga? Marunong ka rin pala matakot eh. Ang yabang mo kasi, Tom. Kasi bata pa ako, ayoko na mga agaw na yan. Oh? Tingnan mo to, Tom, oh. May chimenea at ang laki. Ayos ka ba, Hak? Sira na sahig, ingat ka. Oo, ayos lang ako. Ayokong tumira dito. Masyadong malaki ang bahay. Hindi kami bagay. Lahat dito mukhang matanda na at luma, pero palagay ko walang multo dito. Tom, sa tingin mo, meron dito mahalagang bagay? Magandang lugar to para pagtaguan ng mga ninanakaw ng masamang tao. Oo nga, no. Tina, panik tayo. Oh, Ingat sa pagkakbang. Sira mga kahoy. oo. Iwan na lang natin yung piko dito. Oo, sige. Hak, bakbakay natin ang piko ang sahig. Sabi mo, di ba, baka may magnanakaw na nagtago rito ng mga nanakaw niya. Oo nga, no. Tignan mo, Tom! May aparador! Ayun, oh! May lamang kaya yan? Liga, tignan natin, Hak. Lulusin tayo dito, Tom! Baka ano na lang tayo bumalik. Ay, ako naman! Ha? Ha? Dumikit sa mukha ko mga agyo na ito. Bahay ng multo pala ito eh. Ay, nako. Napagod ako. Ay, makapagpahinga nga muna. Amo, hindi ba kayo nainitan niyo sa balbas nyo?
Bakit niyo ba ginusto pang bumalik dito, samantalang mapanganib na para sa inyo? Wala na ibang paraan. Alam kong mapanganib na narito ako, ngunit kailangan ko magdaan dito bago ko magpuntang Texas. Hindi ba kayo nakilala ng mga tao sa bayan kanina? Walang nakaalam na ako si Indian Joe. Ang galing ng pagkakaayos ko sa aking mukha. Totoo yan, amo. Kahit nga ako, hindi ko kayo nakilala eh. Nang tinawag mo ako sa bahan, nagulat ako. Ang lakas ng loob niyo, amo ha. Saga pala, Hil. Tumingin ka sa labas para makatiyak tayo na wala nakakita sa ating pagpasok dito. Baka malagay tayo sa alanganin. Mahirap na. Ngayon din po, amo. Ano ba? Amo, wala naman pong tao sa labas. Mabuti kung ganon. Ganun pala. Dito nyo pala tinatago ang inyong pera, amo ha. Tama ka. At ngayon, narito ang iyong kaparte. Naku, amo, maraming salamat. Salamat. Sandali, amo. Ano naman ho ang gagawin niyo sa balutang yan? Hindi ko dapat nadala-dala ang balutan. Mahirap na. Ebidensya yan. Di balikan nyo na lang po dito bukas bago kayo tumakas papuntang Texas. May katuwiran ka. Mas nakakatakot na ilipat ko pa ito sa ibang lugar. Amo, sa chimenea nyo pala itinatago yung pera. Pero hindi magaling na pagtaguan yon, kaya ililipat ko na lang ng lugar. Ibabaon ko ito sa ibang sulok. Kailangan maghukay tayo. Mabuti na lang pala, amo, may panghukay tayong gagamitin dito. Ibigay mo sa akin yan. Hindi, amo, ako na lang. Hindi, ako na maghukay. Tingnan mo, binabaw nila ang balutan doon. Hukayin naman natin pag alis nila, Tom. Malalim yata ang inukay nila. Hindi masyado lalalim at hukayin din naman namin yan eh. Bakit po, amo? Ano yun? Gil, halika, tingnan mo. Ayan. Ano po kaya ito? Isang kahon na binaon sa lupa. Ano kayang laman yan? Baka naman po isang kahon na punong-puno po ng ginto. Kung ganoon, may mga taong unang nagbaon dito ng baul na yan. Sige, bubukayin natin. Halika, buhatin natin. Hawakan mo mabuti at pipikuhin ko.
Ginto, amo! Mga perang ginto ito, amo! Libo-libong dolyares. Mayaman na tayo. Ang galing, amo! Napakagaling! Hindi na ito isang pangarap! Magaling! Nabalitaan ko nga na ang piratang si Marel at ang tauhan niya ay nagkuta rito. Pero si Maril po ay matagal ang binitay, kaya atin na to. Ating-atin na ang mga gintong ito, amo! Atin na! Atin na to! Teka nga pala, Hil, bakit may piko rito ngayon? Ha? Nung huling manggaling ako dito, walang piko rito. Sino ang nagdala nito? Natitiyak niyo ba yan, amo? Oo, natitiyak ko. Kung ganun, may taong pumasok po dito. Para ano? Anong pakay nila? Para magukay ng pera, amo. Walang nakakaalam na dito ko'y tinago ang pera. Bakit sila narito? Aba, o nga, ano? Kahit nga po ako, amo, hindi ko alam na dito niyo tinago. Sino kaya ang nanggaling dito at kailan? Baka nasa itaas pa kung sino man yun. Wala po, amo. Sa palagay ko po'y wala pong tao sa taas. Maaring mayroon, kailangang makasiguro. Papanig po ako sa taas, amo, at titinan ko kung may tao. Shh! May nararamdaman ako. Amo! 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 Ano po nangyari sa inyo? Sakit. Sa hina po ng hagdan, walang makakapanik doon. Uy, paano, amo? Ano pong gagawin natin sa mga pera? Ibabomba natin muli dito? Tama ka, palagay kayo wala nga makapapanhik doon sa taas at walang ibang tao rito. Pero pinag-iisipan ko pa rin kung saan natin ibabaw niyang mga kayamanan na yan. Pero maaring... Buti po kayo, labas na natin ang mga pera. Oo, pansamantalang ilalagay natin sa hinukay kong lupa. Alin pong hukay, amo? Yung may bilang 2 sa ilalim ng krus. Dahil yung isang hukay doon ay nakatiwangwang at may butas. Kung ganun po, amo, kailangan natin magmadali. Mamaya pagdilim. At saka kapag binago niya yung tsura niyo, amo, walang makakilala sa inyo. O, sige. Gawin na natin ngayon. Kailangan po natin dalian. Où tu vas? Je crois que ça y est. Bon, je tiens pas debout non plus. Hoy, Hak! Nandiyan ka ba? Oo. Tom, nakita mo ba si Indian Joe? Hindi eh. Ikaw, nakita mo ba? Hindi ko rin nakita.
Libu-libong dolyar daw, di ba? Sabi pa nila, tatago daw nila sa butas. Sa kaya yun? Hukay bilang 2 daw sa ilalim ng krus. Eh saan hukay yun, Tom? Ang hihina naman natin. Hindi tayo nakakilos na nakatayo sa gulat. Huwag na natin pag-usapan yan. Isipin na lang natin na muntik na tayo mamatay, Tom. Biruin mo, nandito lang pala si Indian Joe. Dapat ba natin sabihin to kay Hepe? Dapat natin paalam, pero paano nating sasabihin to kay Hepe? Eh kung ano lang ang kakatwiran natin, ganun ba? Hindi natin sasabihin ang lahat ng alam natin. Tama, huwag natin ipaalaman tungkol sa gintong perang nakita natin. Sang-ayon ako dyan. Ngayon, ano mga sasabihin natin kay Hepe? Sigurado po kami, isa po sa 2 lalaking lumabas sa bahay ng multo si Indian Joe. Natitiyak ko po. Uy, bakit walang nakakilala sa kanya kung bumalik man siya dito? Nagibang anyo po siya. Nakabalbas po siya ng huwad. Pero Hepe, nakilala ko rin po siya kagad. Huwad na balbas. O sige, sabihin niyo sa akin, saan naman siya nagpunta? Hindi po kami nakatayo sa sobrang takot, kaya hindi po namin alam. Hepe, nasa paligid lang po si Indian Joe. Sige. Gagalugarin namin ang bahay na sinasabi ninyo. Pero sa palagay ko hindi si Indian Joe nakita nyo. Baka ibang tao yun. Sinimulan ni Hepe noon din ang paghahanap kay Indian Joe. Ngunit hindi pa rin niya makita to. Nasaan nga kaya si Indian Joe? At saan kaya niya tinago ang mga gintong pera? Sana makita namin yun ni Hak.